May isang mahirap na katotohanan na madalas nating iniiwasan. Tayo mismo ang nagpapabigat sa ating sarili ng mga di kinakailangang pasanin. Kumakapit tayo sa mga relasyon, inaasahan, at takot na parang hindi na natin kayang mabuhay nang wala ang mga ito. Pero napansin mo ba na tuwing nagpapakawala ka, tuwing umatras ka ng isang hakbang, mas napapalapit ka sa tunay na kalayaan? Ang buhay ay hindi paglalakbay ng pag-iipon, isa itong sining ng pagbibitaw. Sa katahimikan natin, matatagpuan ang lakas. Sa pagiging simple, muling natutuklasan natin ang sarili. Ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi basta retorika o malalayong teorya, kundi malalalim na aral mula mismo sa pilosopiyang Stoic at sa sarili kong karanasan. Binago ng mga pananaw na, to hindi lang ang pananaw ko sa mundo, binago rin ako sa loob. Kaya hinihiling ko na bigyan mo ito ng buong atensyon. Namnamin mo ang bawat salita at payagan mong yakapin ang mas malalalim na kahulugan nito. Bawat sandaling ilalaan mo sa paglalakbay na ito ay may hindi matutumbasang halaga. Dahil ito ang pinto papunta sa mas buo at makabuluhang buhay. Simulan na natin. Una, bitawan ang pangangailangang mahalin ka ng lahat. Isipin mo ito. Ang buhay mo ay isang obra maestra at ikaw lang ang pintor na may karapatang magdesisyon kung anong itsura nito. Pero kung palagi mong babaguhin ang kulay at guhit nito para lang mapasaya ang iba, matatawag mo pa bang iyo ang obrang yon? Ang paglayo sa pangangailangang mahalin ka ng lahat ay hindi lang nakakapaluwag. Ito rin ay isang deklarasyon na ikaw ang may kontrol sa sariling buhay mo. Sa mundo ngayon, parang naging batayan na ng halaga natin ang pag-apruba ng iba. Isang like sa social media, puri mula sa katrabaho o tinging hanga ng estranghero, pakiramdam mo buhay na buhay ka. Pero totoo nga ba yon? Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga bagay na nangyayari sa labas. Unawain mo ito at matatagpuan mo ang lakas. Ang tunay na lakas ay galing sa pagmaster ng sariling isip, hindi mula sa opinyon ng iba. Tanungin mo ang sarili mo, bakit mo nga ba gustong magustuhan ka ng lahat? Ang totoo, imposible yan. Isipin mo ang kasaysayan. Kahit ang pinakadakilang tao tulad ni Socrates o Galileo, hindi sila naiwasan husgahan at itaboy ng sarili nilang komunidad. Kung kahit mga henyo hindi nila napasaya ang lahat, bakit mo pipilitin? Tandaan mo, ang bawat tao may kanya-kanyang paningin sa iyo na hugis ng sariling pinanggalingan, bias at takot. Paano mo makokontrol ang isang bagay na hindi mo pag-aari? Sa sandaling bibitawan mo ang pangangailangan na mahalin ng lahat, mararamdaman mo ang kalayaan. Kalayaan magsalita ng totoo, mabuhay ayon sa sarili mong paraan, at maski mabigo na may dangal. Alalahanin ang karunungan ni Epictetus. Huwag mong hangarin na maganap ang mga bagay ayon sa gusto mo, bagkus hangarin mong gugustuhin mo ang mga nangyayari. Sa gayoy, mararanasan mo ang payapang daloy ng buhay. Imbes na ayusin ang sarili para sumunod sa gusto ng iba, ayusin ang mindset mo na tanggapin na di mo mapapasaya ang lahat. Ang letting go ay hindi nangangahulugang lalayo ka o magmamanhid. Sa kabaligtaran, ito ay pag-alam na hindi nakasalalay sa pag-apruba ng iba ang halaga mo. Ang buhay ni Franz Kafka ay kwento ng prinsipyong ito. Tahimik siyang lumikha ng mahuhusay na akda, hindi para sumikat. Pagkamatay niya, mga kaibigan pa niya ang nagpursiging ipakilala ang mga akda niya sa mundo. Ang legasiya ni Kafka ay patunay na ang tunay na halaga ay nasa passion at authenticity, hindi sa tingin ng iba. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Kung hindi mo na kailangang mahalin ka ng iba, ano ang tatahakin mong gawin? Marahil ay tutuparin mo na ang matagal ng pangarap. Magsasalita ka ng tapang kahit ayawan. O di kaya'y lalakad ka ng dahan-dahan, ayon sa sariling ritmo, walang takot na mapag-iwanan. At higit sa lahat, matututuhan mong mahalin ang sarili mo ng malaya at walang kondisyon, hindi naghihintay ng pahintulot ng ibang tao. Hindi ito madaling lakaran. Kailangan mo harapin ang takot na ma-reject at ang kirot ng pag-iisa. Pero tandaan mo, sabi nga ni Seneca, ang matatapang ay malaya. Tapang ang daan tungo sa kalayaan
At kapag naging sapat ang tapang mong magpakawala, matutuklasan mong ang tanging pagmamahal na kailangan mo, na magpupuno sa iyo, ay ang pagmamahal mo sa sarili. Simulan mo ngayon. Huwag hayaang mga opinyon ng iba ang magdikta ng buhay mo. Lumayo ka, hanapin mo ang sarili, at isulat mo ang kwento na ikaw lamang ang may kakayahang magsulat. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino-sino ang nagmamahal sa iyo, kundi kung mahal mo ba ang sarili mo ng sapat para mabuhay ng totoo. Sa oras na bitawan mo na ang pangangailangang magustuhan ka ng iba, lilitaw pa ang mas di nakikitang mga pabigat, tulad ng pangangailangang malaman ang lahat. Paano nga ba mamuhay ng mapayapa habang tinatanggap na hindi lahat ng tanong ay kailangang may sagot? Talakayin natin ito sa susunod na aral. Pangalawa, bitawan ang pagnanais malaman. Lahat ang pagbitaw sa pagnanais na malaman, ang lahat ay isa sa pinakamahalagang aral tungo sa panloob na kalayaan. Sa modernong mundo ngayon, na parang lahat ng tanong ay kayang sagutin sa ilang klik lang, madali tayong malinlang na akala natin mas makokontrol natin ang buhay habang mas marami tayong nalalaman. Pero ang mismong pagnanais na ito ang nagiging di nakikitang tanikala na dumadagdag sa pagkabalisa at pagkapagod ng isip natin. Tinuturo ng Stoic na hindi mo kailangang maunawaan ang lahat para magkaroon ng makahulugang buhay. Sa halip, ang pagpapakawala sa pagkagusto na malaman lahat ang magbubukas ng landas sa katahimikan at kapayapaan. Ayon sa Stoicism, ang isip ng tao ay tunay lang na epektibo kapag nakapokus sa mga bagay na kontrolado niya. Ang sarili niyang pag-iisip, kilos, at tugon sa sitwasyon. Ang mga komplikasyon ng mundo o mga tanong na hindi natin abot ay hindi lang hindi natin makokontrol, kundi nagdadala rin ng pagdurusa kapag ipinilit natin. Isipin mo ang isang baso na puno na ng tubig. Kapag nilagyan mo pa, aapaw ito. Ganyan din ang isip. Kapag pinuno mo ng di kinakailangang impormasyon at tanong, wala ng espasyo para sa kapayapaan. Paalala ng Stoicism na ang pagdurusa ay hindi dulot ng kamangmangan, kundi ng maling pagpapahalaga sa pagkakaalam ng lahat. Paradoxically, habang mas gusto mong malaman ang lahat, mas lalo mong nararamdaman ang kakulangan mo, kaya parang hindi ka matatapos sa pagkabalisa. Tanungin mo ang sarili, talaga bang kailangang alam mo lahat? Baka iniisip mong habang mas marami kang alam, mas kontrolado mo ang buhay, pero hindi ganoon gumagana ang buhay. Hindi kailangan ng mundo na alamin mo ang bawat detalye, kundi pahalagahan mo ang pinakamaliliit na bagay. Isipin mo ang isang taong gustong sagutin lahat, mula sa news, propesyonal na kaalaman, hanggang malalalim na tanong tungkol sa universo. Marahil gumugugol siya ng oras sa pag-scroll sa social media, pagbasa ng lahat ng artikulo, at pagsali sa lahat ng diskusyon. Pero ang resulta ay hindi kasiyahan, kundi pagkapagod, pagka-burnout at kalituhan. Bawat tanong na nasasagot, may panibagong tanong na sumusunod. Wala itong katapusan, parang habulan ng mirage sa disyerto. Ayon sa Stoicism, sa halip na kontrolin ang lahat ng impormasyon, mas makabubuti ang ituon ang isip sa mabuting pamumuhay, araw-araw, at pahalagahan lamang ang tunay na mahalaga. Kapag pinakawalan mo ang kagustuhang malaman ang lahat, magkakaroon ang isip mo ng puwang para ituon sa may tunay na halaga. Hindi ito pagtalikod sa pag-aaral, kundi pagiging mas mapili at intensyonal. Hindi mo kailangang malaman lahat ng balita para maging makahulugan ang buhay. Sapat na ang matutunan mo ang nakakatulong sa iyo para gumaling at mapabuti ang sarili. Dahil dito, inuuna ng Stoic ang pagiging simple, sa pag-iisip at sa pagkilos. Ang letting go ng pangangailangang malaman lahat ay hindi madaling gawin. Kailangan nito ng tiyaga, tapang, at kakayahang harapin ang kawalang katiyakan. Pero sulit ang lakbayin ito. Mapapansin mo na kapag hindi mo na hinahangad sagutin lahat, mas marami kang oras at lakas para ituon sa mga pinakamahalaga. Pamilya, kaibigan, kalusugan, at personal na pag-unlad. Tanungin mo ang sarili,
Yung hinahanap ko ba ay totoong nakakatulong sa akin mabuhay ng mas mabuti? Kaya ko bang bitawan ang mga di kinakailangang tanong at bigyan ng pahinga ang isip ko? Ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pagkakaalam ng lahat, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi kailanman dapat sagutin. Magaan ito hindi lang sa isip, kundi tutulong din para mamuhay kang totoo. Kung naghahanap ka ng simula, magsimula sa maliliit na hakbang. Limitahan ang oras mo sa paghahanap ng impormasyon kada araw. Magtanong lamang kung talagang makakatulong ito sa pag-usad mo. Mag-focus ka sa mga bagay na talaga namang mahalaga sa buhay mo kaysa magkalat ng enerhiya sa mga maliliit na bagay. Higit sa lahat, linangin mo ang intelektual na kababaang loob. Tanggapin na hindi mo malalaman ang lahat at ayos lang yon. Bitawan ang kagustuhang malaman ang lahat. Ito'y isang gawa ng tapang. Pinalalaya ka nito mula sa bigat ng isipan at nagdadala ng kapayapaan at kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Ang buhay ay hindi isang puzzle na kailangan lutasin, kundi isang paglalakbay na dapat maranasan. Bitawan mo ang hindi kailangan at madidiskubre mo ang tunay na kahulugan ng pag-iral. Handa ka na bang mamuhay ng malaya? Kung tumatago sa iyo ang perspektibong ito at handa ka nang simulan ang iyong paglalakbay, pindutin ang like para malaman kung magkasama tayo sa landas na to. At kung iba naman ang pananaw mo, huwag mahiyang magbahagi sa comments. I'd love to listen, magpalitan ng ideya, at matuto mula sa iyo. Pangatlo, panagutan ang mga karanasan mo. Tigilan ang pagbibintang sa iba. Walang ibang responsable sa buhay mo kundi ikaw. Hindi lang ito katotohanan, pagpapalaya ito. Kapag paulit-ulit kang naninisi ng iba o sitwasyon, isinuko mo na ang kontrol at ginawang sarili mong biktima sa kwento mong ikaw ang sumusulat. Pero kung titingnan mo ng malalim, makikita mong hindi mas madaling landas ang pagbibintang. Dead end ito. Isipin mong parang isang libro ang buhay mo. Kapag naninisi ka, ibinibigay mo sa iba ang panulat para isulat ang kwento mo. Kapag ikaw ang may kontrol, doon ka lang talagang nagiging may akda ng buhay mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababahala sa anumang panlabas, ang sakit ay hindi galing sa bagay na iyon, kundi sa iyong pananaw, at ito'y may kakayahan kang baguhin agad-agad. Hindi ang sitwasyon ang sanhi ng sakit, kundi kung paano mo ito tinitingnan. At ikaw, hindi ang iba ang may kapangyarihang palitan ang ibig sabihin nito. May magandang analogy mula sa video games. Sa mga role-playing game, ikaw ang pumipili ng karakter at gumagawa ng mga desisyong huhubog sa resulta. Kung hindi maganda ang mga desisyon mo, hindi rin maganda ang kalalabasan. Sa halip na sisihin ang gumawa ng laro dahil mahirap, inuulit mo lang, pinapaganda ang strategy at natututo kang lampasan ang hamon. Ganon din ang buhay. Hindi mo pwedeng i-quit o i-reset, pero pwede mong turuang kontrolin ng mas mahusay ang karakter mo, ang sarili mo. Kapag naninisi ka, kinakawawa mo lang sarili mo at inaalis ang pagkakataong matuto at mag-grow. Isang pangkaraniwang halimbawa, katatapos mo lang makipagkita sa isang business partner at hindi mo nakuha ang deal na gusto mo. Pwede mong sisihin sila na hindi ka naintindihan o isisi sa matinding kompetisyon. Pero, anong napapala mo ron? Sa halip, tanungin mo sarili mo, sapat ba ang paghahanda ko? Paano ko pa mapapabuti ang pakikipag-usap? Tama ba ang strategy ko? Diyaan mo ulit nababawi ang panulat at nagsisimula mong isulat at baguhin ang kwento mo. Nakakatuwang isipin na kapag tinanggap mo ang responsibilidad, marerealize mong hindi ito pabigat. Kapangyarihan ito. Huwag mo ring paghaluin ang pagsisisi at pagpapalaya. May ilang akalang kapag tumakbo ka sa responsibilidad, makakalaya ka. Pero ang totoo, lalo kang nakulong. Sa pagtanggi mong tumanggap ng pananagutan, parang sinasabi mong wala kang kakayahang kontrolin ang buhay mo. Pero kung tatanggapin mo, parang ipinapahayag mong, kaya kong baguhin. Sabi nga ni Epictetus, hindi natin napipili ang panlabas na pangyayari, pero laging magagawa nating piliin paano tayo tutugon. Hindi mo makokontrol ang mga nangyayari, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Yan ang pundasyon ng inner freedom.
ang pinakamataas na mitiin ng mga Stoic. Paano mo mahaharap ng malikhain ang responsibilidad? Magsimula sa pagtingin sa bawat hamon bilang problemang malulutas. Huwag lang tumutok sa problema, kundi itanong, ano ang magagawa ko para baguhin ang kalalabasan? Magsanay ng pasensya, hindi lahat ng pananagutan may biglang gantimpala, pero siguradong may long-term na bunga. At tandaan, hindi mo kailangang mag-isa. Matuto ka sa iba, pero wag mo silang hayaan magsulat ng kwento mo para sa'yo. Sa magulong mundong ito, madalas tayong madala ng mga pangyayaring di nating kontrolado. Pero tandaan, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Gabayin mo lang sarili sa paglalakbay. Ang pananagutan ay hindi lang gawa ng isip, kundi ng puso rin. Kailangan nito ng tapang na harapin ang sarili, tanggapin ang mga pagkakamali, at patuloy na umusad. Tanungin mo sarili mo, kung ito na ang huling araw ko, masaya ba akong ito ang kwento ng buhay ko? Kung hindi, panahon ng kunin ang panulat at baguhin ito. Ang pananagutan ay hindi tanikala. Ito ang lighthouse na nagliliwanag ng daan na ikaw lang ang pwedeng lakarin. At habang nilalakaran mo ito, marirealize mong di kailangang magbago ng mundo. Ikaw talaga ang pagbabagong hinahanap mo. Kapag pinili mong akuin ang kwento mo, malalaman mong hindi laging dapat tagumpay ang bawat kabanata. Minsan, pagkita totoong umatras at bitawan ang pressure na manalo, doon mo mahahanap ang tunay na kalayaan. Ituloy natin ang paglalakbay na ito at tuklasin ang kapangyarihan ng kalmadong katatagan sa mga susunod na aral. Pang-apat, kumawala sa pangangailangang manalo sa bawat argumento. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento para patunayan ang sarili. Ang totoong kalayaan ay hindi nanggagaling sa palakpak kapag tama ka, kundi sa kakayahang iwanan ang mga hindi kailangang sagutan. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang lakas ng loob ay hindi pagdominante, kundi pagpipigil sa sarili sa gitna ng ingay ng buhay. Isipin mong parang nasa battlefield ka ng lohika. Bawat salita ay parang palaso. Kumakabog ang dibdib mo at nagmamadali ang isipan mo na gumanti. Pero tandaan, sabi nga ni Marcus Aurelius, palagi kang may opsyong wala kang opinyon. Hindi mo kailangang ma-stress o gambalain ang kaluluwa sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag pinili mong wag pumatol sa argumento, hindi ka talo. Nakuha mo lang ulit ang kontrol sa isipan mo. Marahil narinig mo na rin ang tungkol kay Richard Feynman, isang tanyag na physicist na kilala sa creative thinking at pagpapadali ng mahihirap na ideya. Sabi niya, mas gusto ko pang may mga tanong na walang sagot kaysa may mga sagot na hindi pwedeng tanungin. Hindi naghangad si Feynman na ipilit ang tama niya sa diskusyong siyentipiko, kundi mas bukas siyang makinig at matuto. Iyon ang sining ng pagbitiw sa pressure na makipagtalo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi naiintindihan mong lahat ng debate may hangganan. Madalas tayong nadadala sa pagdepensa sa sarili, simpleng dahil sa ego. Pero ang ego ay parang salamin na laging gusto ng papuri para mabuhay. Kapag papasok ka sa argumento, tanungin mo, katotohanan ba ang hinahanap ko o pinoprotektahan ko lang ego ko? Kung ego lang, umatras ka muna. Ang totoo, hindi kailangang ipaglaban, matatag siyang nakatayo kahit walang diskusyon. Isang relatable na halimbawa, sa isang meeting sa trabaho, kinuwestiyon ng kasama mo ang ideya mo. Sa halip na agad mag-react, tanungin mo sarili mo, may punto ba sila? Ano ang matututuhan ko rito? Kapag pinili mong makinig at hindi agad makipagsagutan, hindi lang magaan sa pakiramdam, kundi nagtutulungan din kayong umayos ang samahan at respeto. Ang tunay na tagumpay ay ang manalo ng puso ng iba, hindi lang argumento. Tinuturo rin ng Stoicism na ang katahimikan ay lakas. Sabi ni Epictetus, hindi kung ano ang nangyari ang mahalaga, kundi paano ka nagre-react. Kapag pinili mong wag makipagtalo, hindi ka talo, kundi binibigyan mo lang ang sarili ng espasyo para pumasok ang kapayapaan. Sa katahimikan, mas kita mo ang kabuuang larawan kaysa mag-focus sa maliliit na detalye. Ano ang praktikal na hakbang para magamit mo ang aral na ito? Una, subukan ang 3-second pause technique. Kapag gusto mo nang sumagot agad, huminto ka, huminga ng malalim, at tanungin ang sarili.
Kailangan ba talaga ang sagot na ito? Pangalawa, ituon ang pansin sa mas malaking layunin ng pag-uusap. Kung ang goal ay makahanap ng solusyon, gabayan ang usapan patungo sa positibong resulta imbes na sa pagtatalo. Panghuli, magtala ka ng araw-araw na journal para magmuni-muni sa iyong mga pakikisalamuha. Makakatulong ito para mapansin mo kung kailan mo tunay na naipanalo ang sarili mo sa pagpili ng pananahimik. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang tunay na kalayaan? Hindi yan sa tagumpay, kundi sa kakayahang pakawalan ang pangangailangang patunayan ang sarili. Hamunin mo ang sarili mo ngayong linggo. Kung may argumento kang kaharap, piliin ang manahimik at magmasid. Magugulat ka na ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi galing sa mga salita, kundi sa self-control. Sa huli, tandaan mong hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa iyong enerhiya at hindi lahat ng pagtatalo ay dapat ubusan ng oras. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi pagiging katulad ng iyong kalaban. Sa pagpili ng kapayapaan kaysa tagumpay, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa bigat ng ego at nagkakaroon ng puwang para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Palayain mo ang sarili mo at matutuklasan mo na ang tunay na kalayaan ang pinakamalaking gantimpala. Gusto kitang batiin dahil umabot ka rito. Ang iyong pasensya at focus ay patunay ng iyong dedikasyon sa transformation na ito. Ang bawat bahagi ng mensaheng ito ay mahalagang piraso ng puzzle. At kung mananatili ka hanggang dulo, makikita mo kung paano lahat ay konektado bilang isang kumpletong diskarte para pakawalan ang hindi kailangan at matamo ang tunay na kapayapaan. Tuloy lang, the best is yet to come. Panglima, tanggapin ang iyong mga imperpeksyon. Ang imperpeksyon ay di maihihiwalay na parte ng pagiging tao. Pero bakit nga ba madalas natin itong iwasan o itanggi? Ang imperpeksyon ay hindi lang realidad na dapat harapin, kundi ang mismong kondisyon na nagbibigay daan sa pag-unlad. Ang mga bitak sa iyong sarili ay hindi kahinaan. Iyan ang mga lugar kung saan unti-unting pumapasok ang liwanag. Ang pagtanggap sa imperpeksyon ay hindi lang pag-amin ng iyong mga kakulangan, kundi isang makapangyarihang paraan ng paglaya mula sa bigat ng mga unrealistic na pamantayan. Ang Stoicism ay may kakaibang pananaw tungkol dito. Sabi ni Seneca, anong progreso ang nagawa ko? Nagsimula na akong maging kaibigan ng sarili ko. Ipinapakita nitong ang pagtanggap at pagkakaibigan sa sarili, kasama ang lahat ng imperpeksyon, ay totoong tanda ng paglago, imbes na subukang baguhin ang lahat para maitago ang iyong mga flaws. Palitan mo ang paraan ng pagtingin mo sa mga ito. Ang imperpeksyon ay hindi dapat takbuhan. Ito'y oportunidad para sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at katauhan at magdala ng kaalaman at kapayapaan. Paalala ito na hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng makabuluhan at totoo taos pusong buhay. Isipin mo ang isang sinaunang paso na may mga bitak. Sa kultura ng Hapon, may art na tinatawag na kintsugi, kung saan pinupunuan ng ginto ang mga bitak. Ginagawang bahagi ng kasaysayan ng bagay at lalo pang pinapaganda ang halaga nito. Ganyan din ang buhay mo. Ang mga bitak, kabiguan at imperpeksyon ang bumubuo sa kung sino ka ngayon. Kung tatanggalin mo yan, mawawala ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Imbes nito, yakapin mo sila, punuin ng ginto at gawing bagay na maipagmamalaki. Isipin mo na lang si Albert Einstein. Sinabihan siya ng mga guro na di siya matututo kailanman. Kung nagpadala siya sa standard ng edukasyon tungkol sa imperfection niya, magkakaroon ba tayo ngayon ng theory of relativity? Hindi lang tinanggap ni Einstein ang kakaibang paraan ng kanyang pag-iisip. Minahal niya ito. Ang tinuring ng iba na imperpeksyon ay naging pinakamalaking kalakasan niya, dahilan para kaya niyang baguhin ang mundo sa paraang walang sino mang ibang makakagawa. Ngunit paano mo ba matututunang yakapin ang sariling imperpeksyon? Una, bitawan mo ang pangangailangang maging perpekto. Ang perpekisyon ay isang ilusyon lang na nilikha ng lipunan para itulak tayo sa imposible. Imbes na itanong,
Paano ba ako magiging mas perpekto? Ang itanong mo ay, paano ba ako magiging mas totoo sa sarili ko? Sanayin ang sarili na ang mga kamalian at pagkukulang mo ay kasama sa pagiging kaibigan sa sarili, hindi kaaway. Kung nagkamali ka sa trabaho, huwag agad talunin ang sarili. Tanungin, ano kayang matutunan ko dito? Palitan ang self-criticism ng curiosity. Ang curiosity ang pinto sa mas malalim pang pag-unawa sa sarili mo. Isipin ang kaibigan mong palaging naghahabol ng perpekto, ubos oras sa pagtatago ng mga flaws, laging gustong magpakabait sa paningin ng iba. Sa huli, pagod lang ang inaabot at lalong lumalayo sa tunay na kaligayahan. Ikaw, ganun ka rin ba? Inuubos mo rin ba ang sarili mo sa kaliit-liitang bagay? Kung oo, panahon nang magsimulang tumigil at magmuni-muni. Ang mga imperfection mo ay hindi dahilan para bumaba ang halaga mo. Iyan ang tunay na nagpapabukod tangi sa iyo. Tandaan mo, ang isang painting ay hindi maganda dahil ito ay perpekto, kundi dahil ang mga kusang stroke at asymmetry ang nagbibigay dito ng kaluluwa. Ang buhay mo, ganyan din. Hindi mo kailangang itago ang mga messy brush strokes mo. Hayaan mo silang ikwento ang kwento ng sarili mo. Sa huli, itanong mo sa sarili, kung lubos kong yayakapin ang lahat ng kung sino ako, hindi ba mas magiging masaya ako? Subukang bitawan ang bigat ng pagiging perpekto kahit minsan. At mararanasan mo ang gaan na sinasabi ng Stoic philosophy. Ang imperpeksyon ay di lang bahagi mo. Regalo ito upang makakonekta ka sa mundo sa pinakatotoong paraan. Mamuhay ka ng totoo dahil doon ka lang magiging tunay na malaya. Ang pagtanggap ng imperpeksyon ay hakbang papunta sa self-discovery. Pero may mas malalim pa tayong kailangang harapin. Ang mga kwento na lagi mong pinaniniwalaan tungkol sa sarili mo. Totoo ba ang mga kwento na naniniwala ka tungkol sa sarili mo o pawang mga limitasyon lang na walang saysay? Tara, tuloy natin ito sa susunod na lesson. Pang-anim, palayain mo ang sarili mo sa mga limitadong kwento. Hindi ikaw ang kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Ang mga tahimik na kumpirmasyon na paulit-ulit umaalingaw-ngaw sa utak, yung hindi ako sapat, hindi ko deserve to, o hindi ko kaya magbago. Hindi yan ang katotohanan. Pira-piraso lang yan ng nakaraan, mga patong-patong na emosyong nabuo sa paglipas ng panahon hanggang nakabuo na ng di nakikitang kulungan ng sarili mong isipan. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa panlabas na sitwasyon, kundi sa kagustuhan mong bawiin ang kalayaan mula sa sarili mong mga limitasyon. Sabi nga ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Paalala ito na kadalasan, ang pinakamalaking sakit ay hindi dulot ng mismong pangyayari, kundi ng paraan ng pag-iisip at interpretasyon natin dito. Ang mga limiting stories ay malinaw na ebidensya nito. Hindi sila realidad, pero habang tumatagal, nagiging maskara sila na nagkukulong sa isipan, na hindi na natin mahati kung alin ang totoo at alin ang ilusyon na pinaniwalaan natin. Natanong mo na ba ang sarili mo? Totoo ba ang pinaniniwalaan ko tungkol sa sarili ko? O script lang na inulit ko ng paulit-ulit, kaya akala ko, ito na talaga ako. Ang mga kwentong ito ay kadalasang galing sa takot mabigo, matanggihan o kulangin. Pero tanungin mo, ano ba talaga ang pinipilit mong protektahan? Tinatakot ka ng sakit, pero hindi ba itong mga kwento rin ang lalong nagpapahirap kaysa sa mismo'y kabiguan na kinatatakutan mo? Sabi ni Epictetus, ang tao ay nababalisa hindi ng mga bagay, kundi ng opinyon niya rito. Hindi ang realidad ang pinagmumula ng pinakamasakit. Ang kahulugan na inaatas natin rito ang tunay na nagpapahirap. Ang mga limiting narratives ay hindi katotohanan, interpretasyon lang ng totoo. Imbes na hayaang kontrolin ka ng mga istoryang, subukan mong magtanong ng bago. Kung hindi ako naniniwala sa kwentong ito, ano kayang gagawin ko? Hindi lang ito hypothetical, isa itong pintuan. Sa pagtigil mo sa paniniwala sa mga lumang kwento, binubuksan mo ang posibilidad na matuklasan ang panibagong bersyon ng sarili mo. Hindi ibig sabihin nito na itinatanggi mo ang iyong nakaraan, kundi binibigyan mo ito ng bagong kahulugan. Ang mga pagkakamali ay hindi na mga kabiguan,
kundi mga aral. Ang mga limitasyon ay hindi na mga pader, kundi mga tuntungan. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga self-limiting na kwento ay hindi isang bagay na nangyayari agad-agad. Nagsisimula ito sa kamalayan. Sa pagkilalang ikaw ay hindi iyong kwento, kundi ang tagapagsalaysay ng iyong kwento. Isipin mo ang sarili mo bilang isang manunulat at ang buhay mo bilang isang libro. Ang mga nakaraang kabanata ay naisulat na, pero paano naman ang susunod? Maaari kang magsimula kailanman sa kahit anong kwento na gusto mo. Magsimula sa maliit na hakbang. Imbes na sabihing, hindi ko kaya, subukang sabihing, susubukan ko. Imbes na sabihing, palagi akong nabibigo, subukang sabihing, natututo ako mula sa aking mga pagkakamali. Ang pagbabago ng iyong mga salita ay nagbabago ng iyong kwento, at ang pagbabago ng iyong kwento ay nagbabago ng iyong buhay. Tandaan, bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang, ngunit ang hakbang na iyon, kahit gaano kaliit, ay nangangailangan ng tapang na bitawan ang nakasanayan. Sa huli, huminto ka sandali at itanong sa sarili, kung hindi ka nakatali sa anumang kwento, sino ka kaya? Paano mababago ang buhay mo kung mangahas ka lang bitawan ang mga limitasyong ikaw mismo ang gumawa? Huwag mong hintaying bukas bago sagutin ang tanong na ito. Simulan mo nang baguhin ang iyong kwento ngayon. Sabi nga, ang kalayaan ay hindi natatagpuan sa malayo. Makikita mo ito sa bawat iniisip at bawat kilos na pinipili mo. Ituon mo ang pansin sa iyong sarili at hayaang lumipas ang iba. Sabihin mo kasama ko sa mga komento, naniniwala ako sa aking sarili. Sa pagbitaw mo sa mga limiting beliefs mo tungkol sa sarili mo, pinalalaya mo ang isip mong magsimulang muli at sumulat ng bagong kabanata na puno ng kalayaan at potensyal. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magkulong sa iyo. Gawin mo ang may pananampalataya at determinasyon. Ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa pagbabago ng mundo sa labas, kundi mula sa tapang na baguhin ang pananaw mo sa sarili mo. At kapag napalaya mo na ang sarili mo mula sa mga limitasyon, ang huling natitira na lang ay harapin ang iyong sarili. Sa katahimikan at pag-iisa, matatagpuan mo ang lakas na hindi kayang ibigay ng maingay na mundo sa labas. Yakapin mo ang huling aral na ito, hindi bilang isang bagay na dapat katakutan, kundi bilang isang malalim na guro na tumutulong sa iyong makilala pa ang iyong sarili. Sama-sama nating gawin ang huling hakbang na ito. Number 7. Yakapin ang lakas sa pag-iisa. Siguro naranasan mo nang lamunin ka ng kalungkutan, parang isang dambuhalang alon na nag-iiwan ng kawalan at takot na parang hindi kayang lampasan. Pero sa perspektibo ng Stoic philosophy, ang kalungkutan ay hindi kapahamakan na dapat takasan. Isa itong mahalagang espasyo, isang mundo na tanging matatapang lang ang nakakakita ng yaman nito, self-mastery at inner strength. Sabi ni Marcus Aurelius, naghahanap ang mga tao ng lugar ng pahinga sa probinsya, sa tabing dagat o sa bundok, pero nasa kapangyarihan mo, kahit kailan mo gusto, na magretiro sa iyong sarili. Libong taon na ang nakalipas, alam na niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi hinahanap sa labas. Nasa loob natin ang bawat piraso ng katahimikan at lakas na kailangan natin. Pero upang makapasok sa tanggulang ito, kailangan mo munang lampasan ang takot na harapin ang sarili mong isipan. Isang pagsubok na kakaunti lang ang naglalakas loob. Sa pinakasimple nitong anyo, ang kalungkutan ay isang matinding pagsubok ng pagtitiwala sa sarili. Pinipilit ka nitong itigil ang paghingi ng papuri o ginhawa mula sa labas.